Welcome back to our channel. Good morning. Today is November 15, 2023. Ngayon ay Wednesday. Ang oras natin ngayon ay 6:03 in the morning. Kaya tingnan nyo, pagkatingin sa background parang medyo madilim pa. Nandito tayo ngayon sa Susono, sa Shizuoka-ken. And meron tayo itong assistance sa mga trainees, sa mga mechanical trainees for 4 days. Anyway, ano ang ating pag-uusapan ngayon? Actually, ito yung common na nangyayari at nararanasan ng bawat isa ngayon. For me, ito ay nag-start during pandemic. We are talking about gaslighting. Yan, gaslighting. Actually, hindi ko alam itong psychological abuse na to. Personally, nakakaranas ako talaga ng abuse and I am very concerned din sa aking mental health. Na-atake ka ng mga gaslighters. Yung magiging effect niyan ay iba sa sarili mo. Masisira yung sarili mo. Okay, so let's start sa ating topic ngayon. Ang gaslighting, based dito sa Medical News Today, meron tayong reference na site, ito actually maganda itong site na to, medicalnewstoday.com. Okay, so ang gaslighting daw ay is a form of psychological abuse where a person causes someone to question their sanity, memories, or perception of reality. People who experience gaslighting may feel confused, anxious, or unable to trust themselves. Ito yung ginagawa ng mga gaslighter. Psychological abuse talaga siya. Effect nito sa victim nila ay nagkakaroon ng confusion. Nawawala yung tiwala sa sarili, nawawala yung kumpiyansa sa sarili dahil sa mga words na ginagamit ng mga gaslighters. Unang-una ay yung question someone's memory. Andiyan yung effect na puro tanong about sa mga past ginawa mong hindi maganda. So isa yan as example. Pangalawa, yung refusing to listen or taking confusion to someone's doubt themselves. Hindi sila ready makinig at lagi kang babarahin. Faking confusions, ma-disorient yung usapan, and belittling or disregarding someone's feeling. Minamaliit ka, idadaon ka, hihilahin ka pababa para masira yung diskarte mo sa pagsalita. Mawala yung momentum ng pagsasalita mo. I-disregard yan, yung mga feelings mo. Bali, wala yan. Wala akong pakialam dyan. Ano pa? Refusing to take responsibilities for their actions. Meron silang action, meron silang mga ginawa, pero wala ka ng pakialam dun. Masama man, mabuti yung ginawa nila sa ikakaganda, ikasasama ng isang relationship, wala kang pakialam dun. Then, changing the focus of discussion. Changing the focus of discussion by questioning someone's credibility. Para sa akin, very common talaga to. Out of nowhere, nagsasalita ka about this one, ito yung pinag-uusapan nyo, pero mangyayari niya, ililid niya. Yung focus wala na doon sa discussion. Gagawin niya, question niya yung credibility mo. Parang wala na. And use negative stereotypes against someone. Ito na yun. Yung mga sinasabing mga panlalait para matigil yung usapan. Kasi we are taking care of ourselves sa mga abuse ng ganito. So, I am also concerned, kaya natin ginawang content ito ang ating topic ngayon. Number 1, yung countering. So, yung countering daw, ibig sabihin, when someone questions a person's memory. Ito yung ginagawa ng mga gaslighters, Sigurado ka? Sigurado ka? Baka nagkakamali ka. Siguraduhin mo yan. Countering siya. Sabi mo yung facts na alam mo. Then, ika-counter ka. So, countering. Next, withholding. This involves someone pretending they do not understand the conversation or refusing to listen to make a person doubt themselves. Kaya ako natatawa kasi very common. Very common talaga nangyari sa akin kasi nagkaroon na rin siya ng psychological effect sa kausap. Kaya minsan diba yung mismong first person nakaka-confuse na rin sa pagsasalita or minsan may mga wrong choice of words. So ang gagawin ng gaslighter ganito. Anong pinagsasabi mo? Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi ko alam yan Number 3, trivializing. This occurs
when a person belittles or disregards how someone else feels. Napaka-sensitive mo naman kasi. I-disregard niya yung nararamdaman mo. Number 4, denial. Denial involves a person refusing to take responsibilities for their actions. Ito yung kanina, no? They may do this by pretending to forget what happened. They did not do it, or blaming their behavior on someone else. Common na naman ito sa akin. Pagka may ginawa siyang hindi maganda, possibility na i-deny niya yon or hindi niya i-take yung responsibility sa action na yon. Kaya ako naman nagawa to dahil sa'yo eh. Para makontrol ka niya, ibabalik sa'yo. Ikaw pa yung may kasalanan, banda uli. So, panglima na tayo. Yung panglima natin ay diverting. So, with this technique, yan talagang technique talaga, no, ang gaslighting. With this technique, a person changes the focus of a discussion by questioning the other's credibility. Ida-divert niya. Meron kang alam, meron kang facts about him or her. Alam mo, nagpapaniwala ka sa mga ganyan? Ang dami kasi mga inggitero, mga inggitera. Susunugin niya yung facts by his or her words. Diverting. Ida-divert niya. Ito yung matindi. Yung stereotyping. A 2019 article suggests that a person may intentionally use negative stereotypes about someone's gender, race, sexuality, nationality, or age to gaslight them. Kailangan mahanap niya yung weakness mo. Hahanapin niya kung saan kanya pwedeng tirahin. For example, tayo, no? Ang passion natin kasi songwriting, vlogging, tayo ay nagla-livestream. Very weak yung passion na yun kasi wala namang pera, wala namang kinikita. Pero ginagawa mo. So, yun ang titirahin sa'yo. Yun yung gagamitin niya pambato sa'yo para hindi ka makapagsalita. Yung tira na yon, malaki ang abuse nun sa utak mo. Based dito sa ating site na binabasa ngayon or yung reference natin ngayon, gaslighting has a significant impact on mental health. Talagang malaki ang impact ito sa mga biktima nila. Masisira ang ulo. Gawin mo din yung makakatulong sa'yo para hindi malaki ang psychological effect ito sa sarili mo. Gathering of evidence. Ito yung malaking effect sa kanila, sa mga gaslighter. For example, tayo, we are doing vlogging. We are doing journal. And this may help na i-weak yung mga gaslighters. Bakit? Kasi may evidence eh. Meron tayong video. Meron tayong mga pinapakita. Pero yan, no, ititirahin pa rin kasi yan eh. Hindi lang imagination yung sinasabi natin. Hindi lang puro salita. Totoo talaga. So, evidence can be useful. Kung halimbawa, sobra na yung abuso sa iyo ng mga gaslighters, pwede nyo siyang kasuhan. Siyempre, nag-iisip din ng mga gaslighters eh. Nag-iisip din yan. Paano kanya pakontrahin, kung paano kanya makakontrol ulit para humina ka. Meron tayong mga suggestion dyan. Yung mga hindi unnecessary sites na pinupuntahan mo, like this one, na kasi sabi, nag-research ka eh. Pinag-aaralan mo eh. We suggest, burahin mo yung history para hindi niya malaman na nagre-research ka or you're taking action, no, sa mga ganitong mga abusers. Yung mga evidence mo, we need to secure. I-secure mo yung evidence na meron ka kung saan mo pwedeng mailagay. May mga hidden files ka, may mga password dyan. Kung kailangan baguhin mo yung password, alam niyo yung password, baguhin mo yung password. Kung meron kang trusted na kaibigan or trusted na site na kung pwede mo doon i-save yung mga evidences mo, like yung mga videos, or mga voice records, yan. Iwasan natin yung tao na yun hanggat maaari. Meron kang escape plan kasi masisira ulo mo eh. Huwag mo hayaan na magtuloy-tuloy. So, kailangan iwasan mo talaga siya. Tapos, yung mga self-care. Kung ano yung makakatulong sa'yo. Kung halimbawa, social media, possible na makatulong sa'yo psychologically para ma-release, para magkaroon ka ng outlet. Hanggat maaari, gumawa ka na ng paraan. Isip ka na ng ways kung paano maka-escape sa ganito klaseng relationship. Kasi walang mangyayari. Yung mga gaslighter, talagang napaka kapal ng muka. Hanggat magagamit ka, gagamitin ka. Kung may pakinabang pa sa'yo, mag-stay yan. Hindi nila marirealize yan eh. Kasi nga, sobrang tigas ng kanilang mga puso. Sobrang tigas ng kanilang mga pagmumuka. I think, one of the best ways din ay pag-pray mo sarili mo and ipag-pray mo yung abuser na yun. I'm not being too nice kasi ganito naman talaga ako eh. Kaya nga lang
sasabihan ka ng pinapaganda mo yung imahe mo, gusto mong masave yung sarili mo, ikilala mo dapat yung sarili mo. Kung alam mong matino kang tao, kung alam mong mula nung pagkabata ay maayos ka namang kausap, sabihin natin talagang mabait ka lang o mahina ka lang, yung ka. Hindi pwedeng baguhin ng mga gaslighter yan. Sasabihin na fake mo yung effort mo, fake mo yung personality mo. Ganun ka nga eh. Pero kasi ganun ang tingin sa'yo, so ganun ang ipapasok sa utak mo na hindi ka mabuting tao, na hindi ka maayos na tao, na wala kang pakinabang na tao, pakitang tao. So yun ang ipapasok sa utak mo hanggang sa sumabog ka at mawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. So I hope na nakatulong itong ating vlog ngayon. At least nagkaroon tayo ng outlet. Okay, so sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, please click the red button dyan sa baba. At pati na rin ang bell button para ma-notify kayo sa lahat ng aming mga uploads. And always remember guys, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling. Sign.